Happy Hearts Day, COG family! I am AR and I will be your host before we start our worship service. And hello po to everyone watching us, especially to our first-timer worshipers. Kaya naman po, we are so glad to have you here with us. Kaya naman, kindly comment any love emoji below and we'd love to recognize you. And now, here's our announcements for the month of February. Our Revival Night series is back. Kaya naman po, we are calling all the couples out there to join us on our Couples Night on Revival Series Week 4. And bring your spouse and significant one with you and wag kang mawawala. Kaya naman, see you there. And of course, church, last but not the least, our ministry fair will also take place this month. Yes, tama ka kapatid, this month din yan. Kaya naman, ready your God-given talent as we let Him to use us for His glory. Kaya naman po, further details will be announced, kaya stay tuned. And church, that is all for our announcements. And now, feel the amazing love of God through our praise and worship. And now, let us exalt His name and glorify Him in our lives. Once again, I am AR. God bless and see you later after the service. Ipalakpak ang mga kamay na yan! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Ayan, pwede mo bang marinig yung isang malakas na Hallelujah in 1, 2, 3! Hallelujah! Sige po, pwede ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Gusto ko akong tanungin sa inyo, sino po dito yung mga naka-receive ng flowers kahapon? Amen? Wow! Amen. Ako, hindi man ako naka-receive ng flower, pero alam kong mahal ko si Lord at mahal ako ni Lord. Amen. Sa mga hindi naka-receive, amen, alam ko kung may nagmamahal sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may nagmamahal sa'yo. Okay lang yon. Meron o wala, okay lang yon. Basta meron tayong Jesus sa buhay natin. Amen po ba doon? Amen. Sino po dito yung excited ka ngayon na mag-worship kay Lord? Amen. Pwede mo po bang hawakan yung kamay ng katabi mo? Amen. At tayo po ay mananalangin. Amen. Alam ko meron kang panalangin bago ka pumunta dito. I know sometimes you are not okay. Amen. May nangyayari nitong mga nakaraang araw sa'yo. But today, come on, pwede ba tayong pumikit at manalangin? And let us be desperate in the presence of God today. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, God! Narito kaming mga anak mo ngayon, Panginoon. Lord, lumalapit kami sa iyo na merong pagpapasalamat, na merong pagnanais sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa oras na to. Dalangin ko sa mga minutong lilipas. Panginoon, hayaan mong ma-encuentro ka namin. Hayaan mong maibigay namin yung pagmamahal namin sa iyo. Yung pagpupuri namin sa iyo, maipakita namin. Maisayaw namin, Panginoon, Lord God. And God, today, alam mo ang buhay namin. Alam mo ang buhay ng iyong anak na yun. Maybe ang iba sa amin may pinapanalangin ng kagalingan, ng kaayusan, Panginoon. Lord, ng financial breakthrough, God. God, today, Panginoon, Lord, katagpuin mo ang bawat isa. At sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay magpupuri sa iyo. Kami po ay sasamba sa iyo. Kami po ay sasayaw. Kami po ay magagalak sa presensya mo ngayong araw na to. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na kaming mga anak mo ay magtiwala
Diyos na nagbago ng aming mga buhay. Kaya Lord, maraming salamat. To you be all the glory and honor, O God. Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na. Amen! Hallelujah! O, purihin ka, Panginoon! Amen! Kaya pwede bang pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, excited ka na ba? Sabihin mo, huwag kang mahihiya! Amen! Because today, ito po ang ginawa ng Diyos para lahat tayo ay magsaya, magpuri sa ating Panginoon. Come on! Hallelujah! Sige po, pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan? Panginoon, araw-araw kaming magpupuri sa'yo. Araw-araw kaming sasamba sa'yo. At pwede ba tayong lahat ay sumayo? Come on! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Pwede nyo ba kami gayahin sumayaw at umawit sa Panginoon? Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Sabay-sabay, pwede bang itaas ang mga kamay? Maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Isigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Panginoon, araw-araw kaming magagalak sa presensya mo. Araw-araw kaming magpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Pwede ko bang makita yung mga kamay na yan na pumapalakpak? Amen? And today, sino dito yung naniniwala na walang katulad ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon, tapat kailanman at hindi nagbabago. Kung meron kang taong kakilala na nagbabago, hindi si Lord yun. Amen? Kasi ang ating Panginoon walang kapantay. Amen? Walang katulad. Pwede ko bang makita yung kamay na nakataas? Ayan. Pwede ba nating iganyan yan? Ayan. Pwede ba everybody? Ayan. Yung katabi mo hindi pa nagtataas ng kamay, sabihin mo, itaas mo yan. Ayan, come on. Idideklara natin na walang katulad ang ating Panginoon. Amen? Are you ready? Come on. Hey, hey. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Habang sinasayaw mo yan, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Dapat kumakanta ka din, no? Hey, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang Isigaw! katulad. Wala kang katulad, lalala kang
Anumang pagkakataon, Isigaw! anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan ba? Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Ang saya mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Ano mang maging... Pwede mo bang isigaw yan? Hindi tayo mawawala. Come on! Ika'y pupurihin. Come on! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! And today, tayo pong lahat ay magagalak sa presensya ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, tayo ay magsasaya mo. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat, hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ko ang pusong pinagpala niya. Sabay-sabay nating itaas ang kamay. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso, pusong napapagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng ay para kanino? para lang sa Kanya. Panginoon Diyos, ano man ang aming sitwasyon, kami ay patuloy na magsasaya at magagalak sa iyong presensya. Hallelujah! Come on! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, May saya at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala. Pwede ba tayong lahat tatalon? Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ngayon po kakanta tayo, come on! Handog niya ay kapayapaan. Parang ang hina naman yan. Come on! Pwede bang ilakas pa yan? Awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba. Ay pa, pwede ba nating samahan ng talon? Come on! Hallelujah! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba Ay para kanino? ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Pwede mo bang ipalakpak yung kamay na yan para sa Panginoon? Hallelujah!
sabihin sa katabi mo, ang galing mo naman palang sumayaw. Amen. Sige po, sabihin mo sa kanya, ang galing mo palang magpuri kay Lord. Amen. Pwede po palang ganon. Amen. Alam niyo po, when we are here in the presence of God, ang problema ay nawawala. Kasi ang kagalakan ng Diyos ay ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Amen po ba doon? Amen. At sabi po dito sa mga awit, 100, bilang 4 hanggang 5. Sabi niya po dito, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Tanungin ko po kayo, meron po ba kayong baon na pasasalamat para sa Panginoon? Amen. Meron po ba kayong baon na papuri para kay Lord? Amen. Kaya po sabi po dito, magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Bakit po ako magpapasalamat? Bakit po ako magpupuri sa Panginoon? Dahil mabuti at tapat ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, minsan hindi ka naging mabuti kay Lord. Pero gusto kong sabihin sa'yo, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay mo. Minsan hindi mo minamahal si Lord. Pero ang Panginoong Diyos, kailanman ang pag-ibig niya ay hindi nagbago para sa'yo. Kaya sa mga oras na to, marami ka mang pagsubok sa buhay. Sino dito yung marami ka lang iyak gabi-gabi? Sino dito yung minsan nakangiti ka lang pero alam mo yung nararamdaman ng puso mo sobrang bigat na? But I want to tell you tonight, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Hindi porket may pinagdadaanan ka, hindi mabuti si Lord, nagkakamali ka. Gusto kong sabihin sa'yo, mabuti at tapat ang Panginoon sa buhay natin. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos! At ngayong hapon na to, pwede ba nating awitan ang ating Panginoon? Pwede po ba yung kabutihan ng Diyos ay awitan natin para sa Kanya? Sino dito yung nagmamahal sa Panginoon? Kahapon may sinabihan ka ng I love you, Happy Valentine's. And today, pwede ba nating sabihin, Lord, mahal kita. Aawitan kita. Papasalamatan po kita. Pupurihin kita. Hallelujah. Come on, pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Come on. Just enjoy the presence of God today. Oh! Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulay hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magbagay lanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y kaibigan, O Diyos na aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh, ikaw ay mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawit
kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Pwede mo bang awitin to sa Panginoon? Kailan may di magbabago sa kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church. Pwede mo bang itaas yung kamay na yan? Hallelujah. Ay mabuti Oh, napakabuti mo, Panginoon. Yes, God. at ako ay nabubuhay. Aawitin ko. Ang kabutihan Ang Diyos, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat Come sa on. habang Pwede mo bang purihin ang Panginoon? Hallelujah. Awitan natin siya. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sige po, pwede bang ipalakpak mo yung kamay na yan? Panginoon, aawitin namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. At ngayong gabing ito, Panginoon, ikaw po yung karapat-dapat na pasalamatan. Ikaw po yung karapat-dapat na mahalin. Ikaw po yung karapat-dapat na papurihan. At habang inaawit po natin ito, pwede bang kasama ang ating pananampalataya at ating mga kamay na nakataas sa Panginoon? Come on! Kapatid, hayaan mo na yung puso mo ay umawit sa Diyos. Hallelujah! Panginoon, salamat! Dahil alam namin may ginagawa ka at inaayos ka sa buhay namin. Nais mo kaming makitang sumasamba sa'yo. Hallelujah! Yes, God! Nararapat kang purihin, Panginoon. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y
karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na Purihin ka, natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Come on! Suliranin man ay dumating. Pwede ba natin itong ideklara at sabihin sa Diyos na anumang pagsubok, pagkamatay anumang tatahakin mo, Panginoon, magpupuri pa rin ako sa iyo. Come on! Itaas mo yung mga kamay na yan. ang tatahakin, Mananahig, mangingibabang ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo, pagkamatay sa'yo, pa rin ang katingin. Ano ang daang tatahakin? Mananahig, mangingibabang ang kalooban mo. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat, Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama, Ika'y nag-iisa. Umaagos, umaapaw ang pag-ibig mo. Sino po dito yung nangangailangan ng pag-ibig? Nangangailangan ng pagmamahal? Nangangailangan ng pagpapala mula sa Panginoon? Pwede mo bang itaas ang kamay na yan? Come on! ang pag-ibig mo kapag Hallelujah! bumubuhos Na presensya at biyaya mo sapat. Umaagos, umaapaw ang pag-ibig mo tapat. Bumubuhos na presensya at biyaya mo sapat. Luluwalhatin ka, papasalamatan ka. wala kang katulad, Wala kang katulad, O Diyos! dakila at tapat sa aking paghihintay. Ang apaw ng walang humpay, ang papurit pagsamba sa'yo. Luluwalhatin ka, Papasalamatan ka, salamat Panginoon! wala kang katulad, Dakila at tapat sa aking paghihintay. Ang apaw ang walang humpay, ang papurit pagsamba sa'yo. Luluwalhatiin ka. Come on! Salamat, Panginoon!
luluwalhatiin ka, papasalamatan ka. Yes, Lord! Wala kang katulad, dakila at tapat sa aking paghihintay. Aabang ang walang humpay, ang papuri pagsamba sa'yo. Luluwalhatiin ka, papasalamatan ka. Wala kang katulad, dakila at tapat sa aking paghihintay. Maapaw ang walang humpay, Pwede ba natin itaas ang mga papuri kamay? pagsamba Hallelujah! sa'yo. Luluwalhatiin ka, papasalamatan ka. Wala kang katulad, dakila at tapat sa aking paghihintay. Aapaw ang walang humpay, ang papuri pagsamba sa'yo. Panginoon, sa'yo lamang, Jesus! Pinapasalamatan ka namin, O Diyos! Pinupuri! Dinadakila! Niluluwalhati sa aming mga buhay! Purihin ka, O Yahweh! Napakabuti mo, Panginoon! Napakabuti mo! Salamat sa'yo, Ama! Panginoon, hayaan mo na mabanggit namin sa aming mga labi na napakabuti mo. Salamat sa mga nakakamanghang bagay na ginagawa mong patuloy sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ano man ang aming karanasan sa buhay, ano man ang katayuan namin ngayon, alam po namin na meron kang magandang plano sa buhay namin. At patuloy kaming magtitiwala at patuloy po naming aawitin ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, sa oras na to, bigyan mo po kami ng puso na marunong magpasalamat, puso na nagpupuri, puso na nagmamahal sa'yo, at puso na nagtitiwala na anuman ang aming sitwasyon, ikaw ay mayroong magandang plano sa aming mga buhay. Panginoon, muli marami pong salamat dahil alam namin pinuno mo ng pag-ibig mo ang aming mga buhay. At nais namin, Panginoon, madatnan mo kami at makita mo kami na nagpupuri sa'yo, sumasamba, nagmamahal, nananalangin, nagtitiwala at sumasampalataya sa'yo. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen. God bless you. May we bow down our heads and let us pray, no? Before tayo mag-dive into the Word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, dear Heavenly Father, we acknowledge your presence in our midst. Salamat sa iyong napakasarap na presensya na naranasan namin kanina as we worship you. And God, we ask na ang iyong presensya, ang iyong banal na spirito ay patuloy na dumaloy sa aming kalagitnaan, sa puso, sa buhay ng bawat isa sa mga oras na ito. Just fill us, God, with your presence. Fill us, God, with your word. Fill us with your love today. At salamat, Panginoon, sa mga salita mo na maririnig namin. Let every word that will be spoken, magbigay ito ng encouragement sa bawat isa sa amin. May it bring enlightenment sa bawat isa sa amin, Lord God, to know you more, to grow deeper in our relationship to you. Kaya, Lord, ako, Panginoon, just use me as your vessel, as your mouthpiece, God. Gamitin mo lamang ako sa araw na ito, God. Ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay, sa kalagitnaan namin, Lord God, sa simbahang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan.
Praise God, no? So may tanong po ako, sino dito yung nasubukan mo ng maligaw? Ayan, maligaw po, hindi manligaw. Maligaw, ayan no po, ako po ay naranasan kong maligaw. No, noong ako ay nagtrabaho po sa Manila, no? So dahil dito po ako lumaki talaga sa Olonga po at actually ang pagpunta ko ng Manila ay pagtakas sa ministeryo, pero hindi ka talaga makakatakas sa panawagan ng Panginoon, ibabalik at ibabalik ka niya, no? So nagpunta po ako ng Manila at nung nag-a-apply po ako ng trabaho doon ay syempre, di ba po, hindi katulad dito na ang mga jeep ay may kulay. Sa Olonga po, di ba? So, sasabihin mo lang, sakay ka ng red, ng yellow, alam mo na yung direction kung saan papunta. But then sa Manila, ang kulay po ng sasakyan ay ganyan. No? So, sa Makati po ako nag-work noon at way back 2009 pa po yon, ang tagal na. Mapapanghalataan yung edad eh. No? 2009 po yon nung ako ay nagtrabaho sa Makati. At ayan po, no, sakay ako ng jeep. Nakita ko, palibasa nakalagay doon, Buendia yata yun, no? Tapos sumakay ako doon. Yung pala, yung ruta noon, hanggang doon lang, may iba pa palang dapat akong sakyan papunta na kung saan doon mas malapit po yung pupuntahan ko po sa Makati. Ayan, no? Naranasan niyo po ba yun yung akala mo, tama yung sinakyan mo, pero mali pala yung punta? Po, yung sa totoo lang, kahit na 30 minutes ka nang nakasakay doon, kahit 1 hour ka nang nakasakay doon, mali pa rin ang patutunguhan. Ayan, no? Isa pang subukan kong maligaw, sumakay ng MRT. Hindi nakikinig kung anong station na. Umabot na po ako ng North, ang bababaan ko lang naman ay sa Ortigas. Diba? Grabe talaga yung pagkaligaw-ligaw ko. Ayan, probinsyana kasi, ano po. So, ano po yun, or imagine, nasubukan niyo po ba yung kabisado mo yung daan, confident ka na, ay, alam ko yan kung saan yung pupuntahan. Ikaw pa nag-lead sa mga kasama mo. Ayan, dito tayo pupunta, dito tayo liliko. Ayan, no, alam ko kung saan pupunta. Pero habang binabaybay niyo yung daanan, parang napapansin mo, parang parehas yung daan, parehas naman yung mga signage, parang familiar, pero mali. Naranasan niyo po ba yon? No? Parang ako lang yata yung laging naliligaw. Ayan po, no? At alam niyo po, ang pag-uusapan natin today ay si Paul. Si Paul ay once in his life naligaw. Naligaw sa kanyang panawagan. Amen po ba? At siya po ang ating pag-uusapan and makikita po natin sa life ni Paul kung saan naranasan niya po ang divine appointment. At nung naranasan niya ang divine appointment sa Panginoon ay na-experience niyang ang pagbabago sa kanyang buhay. Kasi po si Paul ay he was religious, yes, no, very religious, and he was passionate and confident, pero he was lost. Ligaw po siya, no? Kaya po ang topic natin today is divine appointment. Ayan, sino po dito yung may appointment, nagkaroon ng appointment? Ayan, baka hindi niyo sinipot yung inyong appointment. Okay? No? Pero pag si Lord ang nag-set ng appointment, wala kang magagawa. Amen po ba? No? So, sige po, basahin po natin ang ating verse for today. Sa Acts chapter 9 po tayo. Okay, verses 1 to 6 ang ating babasahin. So sabi po dito, meanwhile, while Saul, so si Paul po, before po siya binago ng Lord, Saul po ang kanyang pangalan, okay? So meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Diba? Talagang nagpaplano ng, diba? Talagang murderous, di ba? Karumal-dumal po ang talaga pinagpaplanuhan niya ang mga tagasunod ni Kristo. So he went to the high priest and he asked him for letters to the synagogues in Damascus. So humingi siya ng letter para sa synagogue, sa simbahan sa Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, yung sinasabi po ditong the way, ay ito po yung parang tawag nila sa movement na ng mga disciples ni Jesus, okay? So found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. And the next verse sabi dito, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked.
I am Jesus whom you are persecuting, he replied. So now get up and go into the city and you will be told what you must do. Ayan no po. So makita natin dito sa mga verse na to na si Paul ay papunta ng Damascus, no po, at along his way, nakatagpo niya ang ating Panginoong Hesukristo. At kung babalikan po natin ang chapter 8 ng Acts, doon po ay nagsimula na si Paul ay talagang sinisira niya ang simbahan, no po, ang Christianity. He was going from house to house, sabi po sa verse 3 ng Acts chapter 8, going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison, no? So talagang grabe ang pagpapersecute niya sa mga Kristiyano nung panahon po na yon. And somewhere in our life, sa buhay po nating lahat, kaya tayo nandito ngayon dahil may ginamit ang Panginoon. Amen. Kinatagpo tayo ng Panginoon. Or maybe, isa tayo sa mga nabigyan ng tracts, na-invite, tama po ba? O baka naman, meron dito, kaya ka nagpunta, napangakuan kang pakakainin ka, di ba? Nung first time natin, no? Ititreat kita ng Jollibee, sama ka pagkatapos mag-church. Ayan, na? Amen po ba? Baka naranasan po natin yon. At alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo na walang coincidence po pagdating sa ating Panginoon? Lahat po ay divine appointment. So do you believe that today, this is your divine appointment with our God? Amen? So, divine appointment, tingnan muna po nga natin, ano ba po ba yung divine appointment? So, sabi po dito, divine appointment is a moment which you encounter God. So, ito yung pagkakataon sa buhay natin na ma-encounter natin si Lord, makilala natin si Lord ng mas malalim, a circumstance that has been set up by the Holy Spirit. Isang sitwasyon sa buhay natin, pangyayari na hindi natin inaakala, pero by the leading of the Holy Spirit, nangyari po siya. It is an event that has been arranged by God. So wala tayong magagawa dito kapag sinabing divine appointment, si Lord ang nag-set up nito. Amen? Wala na tayong magagawa. Hindi pwedeng hindi mangyari yan kasi divine appointment yan ng ating Panginoon. No? A divine appointment is a miracle moment. Amen? Gusto ba natin ng miracle moment sa buhay po natin? Ang divine appointment, no, usually, this is unexpected na nangyayari dahil sino ba ang nakakaalam kung ano talaga, ano yung mga plano ng Lord kung kailan yan mangyayari. Amen? So usually, this is unexpected at nakikita na lang natin na, ay, divine appointment pala yun kapag after nang nangyari. Amen po ba? No? So, tignan muna po natin, sino ba si Saul? Who was Saul? No? He was born in Tarsus. No, sa ngayong panahon na to, Turkey po yan, so to Jewish parents, born of the tribe of Benjamin. So galing siya sa tribe ni Benjamin. He was a Pharisee, a religious leader actually. He was a religious leader pero he was persecuting Christians, followers of Jesus Christ. He was a relentless persecutor of the early church. Talagang grabe po, pinapakulong, pinapatay ang mga Kristiyano. Actually, even sa pagpatay po kay Stephen, nandoon po si Saul. Ganun po katindi si Saul, no? Persecutor, mamamatay ng mga Kristiyano. Sino ba dito si Saul? Meron bang Saul dito? Wala. Amen. So, he was a relentless persecutor of the early church. At alam niyo po ba, si Saul, he resisted Jesus and his teachings. Kahit na marami na siyang nababalitaan tungkol kay Jesus noon, no? Pero he resisted Jesus and he resisted his teachings. Hindi niya po kayang tanggapin na si Jesus, no po, siya na yung Messiah, siya yung padala, no po, ng ating Diyos. At makita po natin dito sa Acts chapter 9 verses 1 to 2, di ba, binasa po natin yan. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for the letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. No? At makita natin dito na talagang gusto niya pong kunin, hulihin, dakipin lahat ng mga mananampalataya, lahat ng tagasunod ni Kristo. Si Saul, he was convinced that he was actually serving God. Remember, he is a religious leader. So convinced siya sa sarili niya na naglilingkod siya sa Panginoon.
he was serving God. Kaya niya hinuhuli yung mga mananampalataya noon, yung mga tagasunod ni Kristo, kasi ang pinanghahawakan niyang commandment ay yung sinasabi po sa Exodus chapter 20 verse 3 na ang sabi po doon, you shall have no other gods before me. So ang tingin nila parang ito blasphemy, no? Si Jesus, ganun po yung katuruan na yun, hindi matanggap po yun ni Saul, kaya po ang mga Kristiyano noon ay hinuhuli, dinadakip, pinapatay. Ayan, buti na lang ngayon hindi na. Amen po ba? Amen? So, Saul thinks that he was actually defending God's honor. He was trained as a Pharisee. Ayan po, no? And si Saul, he did not believe that Jesus was God. No, nakita niya na ang mga followers ni Jesus ay threat sa kanyang pananampalataya, kaya gusto niya silang pigilan. So Saul was trying to prevent the spread of Christianity. Amen po ba? Kita natin, no? Si Saul, he rejected Jesus and the gospel. No? Katulad po tayo sa buhay po natin, at some point sa buhay natin, dati, we resisted Jesus and His teachings. Kahit kilala natin si Jesus, hindi, ayaw. Tama po ba? Kahit yung mga ini-invite natin, no, minsan, ganun, hindi, okay lang ako, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako nangaargabyano ng mga tao, and so on. Ang daming reason. So si Saul, he was a religious man, but he was blind spiritually. Amen po ba? He has zeal, may tapang po siya, but he has no truth. Wala siyang katotohanan. So Saul has a power, but he has no peace. Amen po ba? No, ang buhay ni Saul, punong-puno ng religious activity, pero wala po siyang relationship kay Jesus. But he thought that he was actually serving God. Amen po ba? So, sa atin, meron po sa atin na, yes, we know about Jesus, but we lack to truly understand who Jesus is. Iba po yung alam mo lang si Jesus, iba po yung kilala mo talaga si Jesus sa buhay mo. At yun po si Saul. Alam niya, naririnig niya tungkol si Jesus, pero hindi niya talaga kilala sino si Jesus. Katulad ni Saul, you can be educated, but you still do not have an encounter with the Lord. We can have religion, but still no relationship with God. Andiyan po ba tayo? Kaya minsan akala natin naglilingkod tayo sa ating Diyos only to realize na nasa maling direction pala tayo. Katulad ni Saul. Akala niya he was serving God kasi he was stopping yung mga tagasunod ni Kristo. But he was in the wrong direction. Kasi you can be religious and still be lost. Amen? Kaya po ang pagiging Kristiyano is not about religion, but this is about relationship with our Lord Jesus Christ. Amen po. Kaya hindi po maganda na religyoso. It's not about being religyoso. It's about our relationship with our Lord Jesus Christ. Kasi po kapag wala tayong relasyon sa ating Panginoon, mananatili tayong ligaw sa buhay natin. Amen. So tignan po natin sa buhay ni Saul, at ikukumpara natin ito sa buhay po natin, kung paano ba natin mararanasan din ang divine appointment na nangyari sa buhay po ni Saul. Unang-una po, Jesus, sabi dito, will meet us where we are. Doon po sa verse 3 na po ng Acts chapter 9, sabi, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. As he neared Damascus, yun po, nandoon po si Saul. No? And sa atin po, God will meet us where we are. So Saul was on his way to Damascus. Anong gagawin niya? Bakit siya pupunta ng Damascus? To find Christians, followers of Jesus, para hulihin sila at ikulong sa Jerusalem. Maybe katulad po ni Saul, tayo ay nasa ating road to Damascus. Yung road to Damascus, ito po yung we are going to do something na hindi naman ito ang kalooban ng Lord.
Andyan po ba tayo? Baka meron tayong road to Damascus. We are supposed to do something else. At wala tayong pakialam kay Kristo, basta ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Pero nangyari kay Saul, suddenly a light from heaven flashed around him. No? May nag-interrupt sa journey ni Saul. And sa life po natin, sa journey natin na kung saan minsan ginagawa natin ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Lord, God will interrupt us. God will interrupt our plans, our journey. Maybe meron dito nagplano tayo na mag-a-abroad tayo. Pero dahil naranasan natin, na-encounter natin si Lord, biglang hindi na ako mag-a-abroad, dito na lang ako. Amen po ba? Magsaserve na lang ako kay Lord. Pwede akong i-prosper ni Lord kahit hindi ako magpunta ng abroad. Kahit hindi ako magpunta ng Amerika. Andyan po ba tayo ng Dubai, ng Australia, ng Canada? Amen po ba? O maybe meron dito sa atin, no? Mga estudyante gusto mag-aral sa Manila, mga universities. Pero nag-interfere si Lord. Hindi inalaw ni Lord, kaya yung iba nandito pa rin nag-aaral. Andyan po ba tayo? God will interrupt our plan because He has a better plan for us. Maybe yung buhay po natin is in the opposite direction of God's will, but I tell you today, God is looking for you and He will stop you. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? So yung oras na ito po, no matter man yung sitwasyon po natin ngayon, dapat maniwala po tayo in our heart that Jesus will meet us. Sabi mo sa katabi mo, Jesus will meet you. No, Jesus will meet us. Ano ba yun? Healing, restoration, provision, deliverance from sins, freedom from wrong relationship. God will meet us where we are. Ano ba ang kalalagayan mo ngayon? You are in a wrong relationship. You are struggling with sin. You need healing, you need restoration, provision. God will meet you where you are. Amen po ba? Kasi sabi po, di ba, ni Lord, sa 1 John chapter 4 that tayo ay nagmahal because He first loved us. Siya ang unang nagmahal po sa atin. Amen po? And sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. Paano dinemonstrate ng Lord ang pagmamahal niya sa atin? While we were still sinners, Christ died for us. Amen? God will meet us where we are. Ano man ang sitwasyon, kalalagayan natin sa buhay natin, God will meet us. Kakatagpuin tayo ni Lord dahil unang-una, minahal niya na po tayo kahit tayo ay makasalanan pa. Hindi po tayo ang naghahanap ng salvation, but Jesus initiated salvation. Jesus provided salvation for all of us. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. He loves us so much that He wouldn't want us to keep on going on the wrong direction. Ayaw ng Panginoon na manatili tayong patungo sa maling direksyon ng buhay po natin. So believe in your heart that God will meet you where you are right now. Ano man ang sitwasyon mo, God will meet you, God will interrupt you, God will stop you. Amen po ba? At ililid ka niya kung saan dapat ang direksyon ng buhay mo. And number 2, Jesus will reveal who we are. Amen? Doon sa divine appointment na yan sa Panginoon, He will reveal sino ba tayo. Sabi po dito sa verses 4 to 5, He fell to the ground. Nung nakita po ni Saul yung liwanag, He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Why do you persecute me? Who are you, Lord? Sabi po ni Saul, and sabi po, I am Jesus whom you are persecuting. He replied. No, yung voice po, yung boses na narinig ni Saul mula sa liwanag, malinaw na tinawag siya, Saul, Saul. It was personal. Very personal. Pinangalanan siya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Very personal. Makita po natin dito that God knows us in the personal level. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. Amen. Kung ano man yung ginagawa natin, hindi yan nakikita dito sa simbahan, pero nakikita yan ng Lord.
Nothing is hidden from our God. And so si Saul, he realized, no, nung sinabi niya to ng Panginoon, why do you persecute me? No, parang na-realize no ni Saul na he was not actually persecuting the followers of Jesus, but he was actually persecuting Jesus. Sabi ni Jesus, why are you persecuting me? Pinapakita dito ni Jesus yung union na meron siya sa simbahan, sa mga sumusunod po sa Kanya, sa mga tagasunod po ni Jesus. So attacking the followers of Jesus means attacking Jesus. Kaya di ba sabi ng Lord, anong ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin. Amen po ba? So si Saul, sinabi ng Lord sa kanya, why do you persecute me? Whom are you, no? Sabi niya, I am Jesus whom you are persecuting. Sinabi niya, malinaw, dinerecho niya si Saul, na si Saul ay persecutor. Andiyan po ba tayo? Kaya alam niyo po, before po tayong maligtas, kailangan munang matanggap natin sa sarili natin kung sino ba tayo, na tayo ay makasalanan. Malinaw po sa Romans chapter 3 verse 23 na sinabi doon that all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po nagkasala. All of us are sinners. Malinaw na sinasabi po yan ng Bible. Amen po ba? Ang isang manggagamot, kahit pumunta po tayo sa doktor at magpapacheck up tayo, kung hindi po natin sasabihin sa doktor kung ano talaga yung nararamdaman natin na tayo ay may sakit, alam nyo, hindi rin tayo mabibigyan ng tamang gamot. So, ganun din po sa Panginoon. Kung hindi natin aaminin kung sino tayo sa Kanyang harapan, hindi tayo magpapakumbaba, wala rin. Amen po ba? So, Jesus will confront us, but He will not condemn us. Amen po ba? Sabi po sa Luke chapter 5 verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Si Lord hindi po marito para sa mga matuwid, kung hindi para ang mga makasalanan ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. And it means that we need Jesus. Sabi mo sa katabi mo, we need Jesus. Amen po? So, kung kinakausap tayo ng Lord at nire-reveal ng Lord sa atin kung sino tayo, kung feeling natin na parang, oh yes, ako yun. Pero wag po nating isipin na tayo ay pinapersecute. Isipin po natin that God wants to change us. Amen po ba? At alam niyo po, doon sa divine appointment na yon, kapag kaharap natin ng Diyos, ang kailangan po may obedience. Jesus requires obedience. Pagdating po sa verse 6 to 9, sabi dito, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Yan po ang sinabi ni Jesus na po kay Saul. Now get up and go into the city and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. So Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So nabulag po si Saul. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat and drink anything. So si Saul, he was commanded by Jesus. At kailangan may response. No po? At si Saul, he respond with obedience. Sumunod po si Saul sa pinapagawa sa kanya ni Jesus. Saul did not just hear Jesus, he obeyed Jesus. Minsan tayo kasi, puro kinig lang, pero hindi sumusunod. Dapat, pag narinig, may pagsunod. Amen. So tignan po natin dito, dito sa verse 7, the men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. So yung mga kasama ni Saul, hindi po nila nakita, pero narinig nila. Ibig sabihin mo po nun, it was not an imaginary situation or circumstance na nangyari kay Saul. Hindi po imaginary. No, it happened. Nangyari po talaga siya. Pero si Saul lang yung nakareceive ng revelation.
Amen po? Others knew that it happened, but only Saul received the revelation. No? So makita natin dito na pagmulat na niyang kanyang mata ay sabi ay wala na po siyang makita. Dati, si Saul ay spiritually blind. Ngayon, physically, blind na rin siya. No? So God made his eyes to be literally blind so that he can open his spiritual eyes. Alam niyo po, sa mga pagkakataon na ganito sa buhay natin, God humbles us. Katulad ng nangyari kay Saul. Di ba? Yung dating matapang, nagpe-persecute ng mga tagasunod ni Kristo, ngayon siya na yung inalalayan para papunta sa Damascus. Nandiyan po tayo. Sometimes, alam niyo po, God allows us to be broken so that we can finally be saved. Kasi kapag hindi tayo broken, ang ilap natin kay Lord. Amen? So sometimes God allows us to be broken so we can finally be saved. Remember that our brokenness is not the end. It is the doorway to God's grace. Amen? So yung pagkakakilala natin, yung naririnig lang natin tungkol kay Jesus, hindi po yun sapat. Ang kailangan po, tanggapin natin siya as our Lord and Savior at we grow deeper in our relationship to our God. Because alam niyo po, knowing about Jesus is not the same as surrendering our life to Jesus. Magkaiba po yun. Pwedeng nandito tayo, nag-church tayo every Sunday, pero walang full surrender ng buhay natin sa ating Panginoon. Kasi yung iba, kaya lang tayo sa church, we know about Jesus, we heard about Jesus, pero kapag walang obedience, walang full surrender. Amen? So, kailangan may surrender. Siguro dito sa atin marami yung matagal nang tinatawag ng Lord, pero ini-ignore si Lord. Amen po? Ako po dati, sabi ko nga po sa inyo, nagtrabaho ako sa Makati kasi po gusto kong takasan ang ministry. Pero hindi talaga tayo makakatakas, no? God interrupted my journey, redirected my path, binalik ako kung saan yung purpose and calling ko. Same with you. Kahit anong takas mo, God will redirect your path kung ano yung purpose and calling mo. Amen po ba? So let's all be like Paul, no po? Kung tayo ay tinatawag ng Lord, kinakausap ng Lord, leading us to do something, sana po ay wag lang natin itong marinig, ito rin po ay ating sundin. Let's not just hear God's voice, but let us obey God's commands. Amen po ba? And number 4, Jesus redirects our path, our life. Yan po, no? When we have this divine appointment with our God, nararanasan natin, nire-redirect niya, nire-realign niya yung buhay natin. Verses 10 to 15, in Damascus, there was a disciple named Ananias. So si Ananias, ginamit ng Lord. Sabi dito, the Lord called to him in a vision, Ananias, yes, the Lord, he answered. So the Lord told him, go to the house of Judas in Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. So makita po natin dito si Ananias. He was an ordinary man, walang power, walang posisyon, but he was a follower of Jesus. So kahit sino sa atin, pwede tayong gamitin ni Lord para sa buhay ng isang tao na naliligaw ng landas na tumatalikod sa ating Panginoon. So dito sabi Saul, no po, a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Amen po. Sa next, sabi po dito, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done for your holy people in Jerusalem. So medyo parang sabi ni Ananias, Lord, mamamatay ng mga Kristiyano yan no? And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument. Persecutor, mamamatay na mga follower ni Jesus, pero ang sabi ni Jesus, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel.
Doon sa naunang verse, ang sabi doon, nananalangin si Saul. So, si Saul, he was in the state of prayerfulness. He was broken. He was humbled. At pinapakita niya kay God na hindi ko kaya talaga. Amen po ba? Andyan po tayo. At alam niyo po, despite dun sa fear ni Ananias, dahil sa nababalitaan niyang patungkol kay Saul, ay sumunod po siya sa instruction ni God. Pinuntahan niya po si Saul at ito ay kanyang nilay hands. No po? At ang nangyari po doon ay sabi po matanggal yung parang mga scales sa mata ni Saul at siya ay nakakita. At nung nakakita siya, nabago ang pananaw ni Saul, nabago ang kanyang buhay, no? At si Saul po, sabi po 'di ba doon sa unang verse natin, he was on his way to Damascus to find Christians para ikulong sa Jerusalem. But along his way, he encountered Jesus. Along his way to Damascus, he encountered Jesus. At anong nangyari sa buhay ni Saul? From being a persecutor to God's chosen instrument to proclaim about Jesus. Amen po? Nakukuha po ba natin yung dating persecutor na mga tagasunod ni Kristo, ngayon, sabi dito, chosen instrument. Pinili pala ng Diyos. Saul, no po, binigyan siya ng bagong direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. A new direction, a new purpose, a new mission. Yung mission niya, napupunta siya ng Damascus para hulihin, dakipin lahat ng tagasunod ni Kristo. Pero ni-redirect ni Jesus. Nung na-encounter ni Paul si Jesus, nagkaroon ng realignment, redirection sa buhay niya. No? Na instead ngayon, na ikukulong niya yung mga tagasunod ni Kristo, siya ngayon ang nagbabahagi ng salita patungkol kay Kristo. The persecutor became a preacher. The enemy of the church became its greatest missionary. Amen. The destroyer of the church became the builder of the church. So si Saul, after his meeting with Jesus, after his encounter with Jesus, his divine appointment with Jesus, Saul became Paul. A new identity, a lifelong ministry was born. Christianity, alam niyo po, this is not inherited. It is not forced and not automatic. It is a personal encounter with Jesus. Amen? Hindi po ang isang bata, pag pinanganak yan sa tatay at nanay na Kristiyano, ibig sabihin, Kristiyano na din siya. Kaya mapapansin natin, marami po sa atin, mga magulang Kristiyano tayo, pero yung mga anak pasaway pa rin. Kasi po, this is not inherited. This is not forced. At hindi po ito automatic. This is a personal encounter with Jesus. Dapat nagkakaroon tayo ng personal encounter sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po ang real encounter with Jesus will result in a change life and ongoing obedience. Pag binago ka ng Diyos, hindi natatapos doon, dapat patuloy ang pagsunod. Amen po ba? Marami kasi binago na ng Diyos, pero along the way, na binago na sila ng Diyos, nawawala ang pagsunod. Dapat po, pinago na ng Diyos ang buhay natin, ongoing, continuous ang obedience sa ating Panginoon. Kaya kung totoong na-encounter natin si Lord sa buhay natin, nagkaroon tayo ng divine appointment sa ating Panginoon, hindi lang tayo basta-basta magbabago kung hindi magtutuloy-tuloy ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi dito, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun.
So kung tayo, na-encounter natin si Lord, tinanggap natin siya as our Lord and Savior, sabi po dyan, we are now a new person, a new creation. Wala na yung dating buhay, katulad ni Paul. Yung dating buhay niyang persecutor, killer ng mga followers ni Jesus, he is now a preacher, a missionary for Jesus. Amen? So wala na yung dating buhay, bagong buhay na, binago na tayo ng Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, binago ka na ni Lord. Amen. One encounter with Jesus can change everything. Kaya kung meron pa tayo sa buhay natin, nais nating magbago, nais nating isuko sa Panginoon, we need to have an encounter. We need to have a divine appointment with our Lord. Amen? Kaya po, meron tayong Ignite sa darating po na February 20 to 21. Baka hindi ka pa nakaregister. Pa-register na po tayo. Ayan po, alam niyo po, tayo, ang dami ng panahon na ibinigay na natin sa mundo para sa trabaho natin, sa school natin, sa family po natin. Ang daming oras na ginugugol natin para dyan. Ngayon naman po, bigyan natin ng time ang ating Panginoon. Divine appointment. Let's give time for our Lord. 2 days lang po ito. Amen po ba? Alam niyo po kung gusto nating maranasan yung grabing presensya ng Lord, yung grabing pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, yung pagbabago ng Diyos sa buhay po natin, I tell you, wag mong sasayangin yung pagkakataon na maka-attend ng Ignite. Wag mong imimiss na maka-attend ng Ignite. 2 days lang. 2 days lang. Sabi mo sa katabi mo, pagbigyan mo na si Lord. 2 days lang po ito. Amen po ba? Pagbigyan na natin si Lord. Alam niyo po, this Ignite, this is our divine appointment with God. I tell you, be there and be present. Huwag kang mawawala. Hindi ka magsisisi. Amen po ba? Hindi ka magsisisi na umattend ka, pero magsisisi ka sigurado sa mga kasalanan. Amen po ba? Babaguhin tayo ni Lord. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. So, tingnan nga po natin dito, what to expect po ba? Para lang may preview tayo, what to expect po sa ating Ignite? Of course, we will experience God's love. Kung minsan feeling natin kulang tayo sa pag-ibig, alam niyo po, minsan feeling natin rejected tayo, dito mararanasan natin ang grabing pag-ibig ng Diyos. We will receive inner healing and deliverance. Alam niyo po, minsan hindi natin nare-recognize na meron palang kailangang pagalingin, ipaghilumin sa buhay natin. And we will experience inner healing and deliverance po sa Ignite. We will understand the finished work of Jesus on the cross. Na hindi lang basta namatay si Jesus sa cross. There's more. Mas marami pa po tayong mauunawaan about the cross. We will experience the baptism of the Holy Spirit. Yung grabing presensya ng Lord, yung talagang yung iiyak ka na lang o pwedeng tumatawa ka. Iba-iba po ang manifestation. Yung iba sasayaw. Yung iba po tatalon. Kung ano man ang manifestation sa'yo ng Holy Spirit, iba-iba po yung experience. Yung iba nag-speak in tongues. So we'll experience the baptism of the Holy Spirit. We will receive vision and purpose sa buhay natin. Kaya wag mong imimiss ang Ignite. Sabi mo sa katabi mo, wag mong imimiss ang Ignite. Sabihin mo sa kanya. Ayan, Mag-i-ignite po tayo. Amen po ba? So we will unleash the passion, power, and purpose within us. Lahat tayo may purpose, lahat tayo may calling, lahat po tayo may power na galing sa ating Panginoon. At yung passion na yan para paglingkuran siya. Amen po ba? Mailalabas po yan. It will be unleashed pag tayo ay umattend sa ating Ignite. And alam niyo po, no matter sa buhay po natin, gaano man na tayo kalayo sa current na situation natin, no matter what you have done, no matter what you're currently doing, na hindi according sa will ng Lord, no matter how far you have come into the wrong direction, kahit ang layo-layo mo na sa wrong direction na tinatahak mo, believe that no one is too far gone from the grace of God. Walang malayo pagdating sa grasya ng Panginoon. Kahit gaano kalayo na nating tinalikuran ng Diyos, kahit gaano kalayo na tayong gumawa ng mali, sa ating Panginoon, walang malayo sa grasya niya. Amen. Hindi lang tayo basta inililigtas ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi nililigtas na tayo because we have a purpose.
May purpose ang buhay po natin. And our past, it does not disqualify us. Ano man yung nagawa natin in the past, katulad ni Paul, ni Saul, persecutor, killer ng mga followers ni Jesus. Tayo, ano man yung nagawa natin in the past na part ng buhay po natin, mga maling nagawa natin sa buhay natin, it does not disqualify us. It prepares you for your purpose and calling. Sige po, palakpakan natin si Lord. You may have failed God, pero hindi yon ang dahilan para huminto ka. Because with your one encounter with God, can change everything. At yung past natin, it will not disqualify us. Amen? Preparation lang yan ng Lord para sa purpose and calling natin. Amen po. Meron po dito sa atin, katulad ko, first generation Christian. O yung iba, na-invite po tayo. Nakilala natin si Lord, nakarinig tayo. Again, wala pong pagkakataon, walang coincidence lang sa Panginoon. But this is our divine appointment with Jesus. I believe lahat tayo, we have heard about Jesus. Amen? Katulad ni Saul, he heard about Jesus. Ang question is, talaga bang na-encounter na natin si Jesus sa buhay natin? Have we really encountered Him? Kasi kung hindi pa, pwede sigurong sa araw na to, let's invite Him, invite Jesus in our lives. Let's give space in our heart for our Lord. Let's make a room in our heart for our Jesus, our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Or baka meron dito yung tinatawag ka ni Lord. God is calling you. Jesus is calling you. Kung kinakausap ka ng Lord and He's calling you, the question is, are you willing to obey His call in your life? Are you willing to obey His call in your life? Or nagre-resist ka pa rin? Sige po, tayo nga po tayong lahat. Today, if you feel lost and broken, naliligaw, wasak tayo, no? We feel hopeless. And we feel like giving up. Ayoko na, pagod na ako, suko na ako. Nahihirapan na ako, ang hirap na eh. Or you feel like you are trapped sa mga kasinungalingan ni Satan. Ang hirap makawala. Or baka we are struggling in sin. Alam mong mali, alam mong hindi dapat, pero ginagawa mo pa rin. Struggling in sin, lust, greed, envy, pride, unforgiveness, or adultery, maybe homosexuality, idolatry, wrong relationship, addiction or vices. Hindi ko po alam what sin you're struggling in right now. Or maybe you feel empty. You feel so empty na feeling mo ang layo-layo mo sa Diyos. Na feeling mo ang layo-layo niya. Na hindi mo siya ma-reach out. Na feeling mo hindi ka naririnig ng Diyos. I just want you to know today that Jesus is calling your name today. Katulad kay Saul. Saul, Saul. And right now, God is calling you by your name. God is calling you. Just open your heart to Him. Open your heart to Him. Surrender everything to Him. Your brokenness, your struggles, your hopelessness, your addiction, your emptiness. Surrender it all to Him. Make room for our Lord. Make room for Jesus in our hearts. Allow Him to move in your life. Allow Him to comfort you. Allow Him to give you peace. Allow Jesus to fill you with His love today. Church,
Jesus can change Saul, a persecutor, a killer, He can change you. He can change you. He can change everyone. So today we will just surrender everything to God. So allow Him to move in your life right now. Sige po, let's lift up those hands. Taas po natin yung mga kamay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Open your heart to Him right now. Let His presence fill you. His power fill you. His love fill you right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Move. Move in our lives today, God. Move in our lives, God. Hallelujah. Oh, God, this is our divine appointment. Change us. Transform us, Lord God. We want to experience you today. Oh, hallelujah. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, God. Meet us, God, in whatever situation we are in right 'Cause all now. I want Jesus. is all you want. Will you meet me here again? Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. And I will make room for you, for you. God. To do whatever you want to. Come on, church. Just To surrender do it all to God whatever you right now. want to. Give it all to Him right And I now. will make room for you, for you.
to whatever you want to, Lord. And I will make room for you. Yes, Jesus. Lumalim ang your dancing, God. To do whatever you want God is moving. Jesus to is do moving whatever right you now. want Allow to. Him to move in your life today. And I will make room Jesus. for you, for you. To do whatever you want to do whatever you want to, Lord. And I will make room for you, for you. To do whatever you want to do whatever you want to, Lord. And I will make room for you, for you. To do whatever you want to do whatever you want to, Lord. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake off the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you, Yes, Jesus. you. Move To freely do in every whatever heart you today, want God. to. Move To freely do in our whatever you want lives. to, Lord. And I will make room for you, for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to, Lord. And I will make room, come on, for you, for you. Just do what you want, God. Whatever you want to do whatever you want to, Lord. And I will make room for you, for you. Hallelujah. To do whatever you want to do whatever you want to. Oh God. Thank you, Jesus. Slip up those hands to God right now. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Lord, thank you for your presence, God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Lord God. Salamat, Lord, for speaking to us, touching our hearts, our lives, God. Lord, ano man yung mga nakaraan namin, gaano man kasama, kapangit, Panginoon, ang mga nagawa namin. Salamat, Lord, because your grace abounds more than sa mga nagawa naming hindi ka nais-nais, mga maling nagawa namin sa buhay namin. Thank you, God, that despite of all our sins, our failures, God, you do not disqualify us. But you choose us, Lord God. You choose us. Pinipili mo pa rin kaming gamitin, Lord God, para sa iyong kaharian, sa iyong kalwalhatian, Lord. Lord, sa mga anak mo na nandito ngayon, na Lord, nahihirapan pa, Panginoon, na sumunod, I pray, God, na bigyan mo sila ng tapang, Lord God, ng courage, ng boldness to step out in faith, to obey you, Lord, to obey your words, your commands in their lives, Lord God, na Lord, hindi na sila magmatigas, hindi na sila mag-resist sa iyong mga salita, Panginoon. Because God, as we obey you, Lord, we know, God, that there's blessing. And as we obey you, Lord, hindi mo kami pababayaan kailanman, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko sa buhay ng bawat isa, may we continue to have a divine appointment with you, Jesus.
in our daily lives, Lord God. May we desire to know you more, to grow deeper in our relationship to you, Lord God. Because, Lord, more than anything else, ang pinakamahalaga, Lord God, yung meron kaming malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Meron kaming banal na takot sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, sa bawat anak mo na nandito ngayon, Panginoon, strengthen our faith, Lord God. Allow us to continue to trust in you, to believe in you, Lord God. At tulungan mo kami, Panginoon, na humakbang ng may pananampalataya, makalaya, Panginoon, sa mga kasinungalingan ng kaaway sa aming buhay in the name of Jesus. Makalaya sa mga kasalanan, makalaya sa mga maling relasyon, Panginoon, makalaya sa mga adiksyon sa aming mga buhay. Lord, hindi namin kaya mag-isa, Panginoon. But Lord, only through you, Jesus, that we will experience change, that we will experience transformation in our lives. So Jesus, move freely in our lives. Move freely, Panginoon. Saturate our hearts. Saturate our lives with your love, Lord God, with your grace, Lord God. Because Lord, it is only by your grace and your overflowing love for us, Lord God, that will empower us to change, Lord God, to repent from our sins, turn away from every wrongdoings, Lord God, and to turn back to you, Jesus. Kaya Lord, sa mga anak mo na once in their lives tumalikod sa iyo, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin that today, God, babalik kami sa iyo, Panginoon. At Lord, mas gagamitin mo ang mga anak mong ito ng mas higit pa kung paano mo silang ginamit dati, Lord God. So just move freely in our lives, God. Move freely in this church, Lord God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa buhay namin sa simbahang ito, Lord God. We love you, Jesus. We honor you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And church, what a word from the Lord. And if you are feeling blessed, you may share your takeaways below and to your loved ones and friends, and of course to your C2S groups. And of course, for our tithes and offering, you may send them through GCash or dyan po sa makikita nyo ngayon sa inyong mga screens. And last, your COG family would also love to pray for you. Kaya naman po, feel free to message us and for us to know how we can pray for you. And that is all for our announcements. Thank you for joining us today. Once again, I am AR. God bless and see you next week.